Pang-Mary po ba, yung mga nabalitaan po ninyo kaugnay sa mga ganap kahapon sa second day ng 2026 BICAM? Well, actually hindi ano. Kung titignan natin, particularly how the funds were actually kumbaga parang ipinaintindi sa atin nung una, no, na yung mga tinutulan natin at yung mga sa tingin natin ay talagang pinanggagalingan ng korupsyon, no, ng systemic corruption, eh mukhang nandoon ulit ano, or yung iba nga ay bukod sa hindi nawala, eh bagkus nadagdagan pa, no. So I think hindi ako maniniwala no na ito ay talagang malinis na budget technically. Although yeah, maaaring totoo na nila-live stream nila, mas maraming tao ngayon ang nakakapanood at maaaring mas malaking involvement ng taong bayan. But ito kasi parang ang nangyayari wala na naman tayong kakayahan din ano, natutulan ano, kumbaga parang yes, pinapakita sa atin pero ito ay kailangan na lang natin din tanggapin, no, bilang mamamayan. So sana doon sa consolidated na mga versions no na ipinasa ng Kongreso, sana mas naging mapanuri yung Senado no para siguro hindi na nakalusot pa 'tong mga halimbawa yung unprogrammed budget, yung MAIF, no, yung MAIF na sabihin na natin talagang susi ito no sa pork at saka patronage politics, eh imbes na babaan eh mas lalong dinagdagan ano. So things like this ano, medyo ito yung mga ilan sa tingin ko hindi katanggap-tanggap, although maganda na malaki yung budget ngayon para sa edukasyon ano, and I think they were able to get the biggest budget, and ito naman talaga yung itinatadhana ng ating saligang batas. Sana nga lang ma-allocate at magamit talaga siya ng naaayon na tama. Anong tingin mo sa Prof? Alam mo naman na politics is perception, optics. Nandun kahapon si Yes, Secretary yes. Dizon to personally defend the budget of DPWH. Unusual po ba yun? Yeah, that's something that I really cannot fathom, and I really don't understand in the first place why he's there. Supposedly kasi ang Bicameral Conference Committee, kaya nga siya tinatawag na BICAM no, dahil nga ang nandoon na lang dapat ay yung pinagsamang miyembro ng Kongreso ng mababang kapulungan na miyembro nga dito sa committee na to, ganun din naman sa Senado. Pero hindi ko ubos maiisip bakit nandoon si Secretary Dizon when in fact he already made his presence doon sa budget deliberation both in the Congress as well as in the Senate, and siguro kinakailangan maintindihan natin o maipaliwanag yan ng maayos kung anong ginagawa niya ron when in fact it's supposed to be a session exclusively for members of the legislative, and not anymore for any cabinet official. Opo, lalo na sir, yung pinag-uusapan na budget no, yung sa sinireklamo no na gusto ibalik yung budget ng Mm, DPWH na tinapyas ng mga senador, yun po yung sa mhm, CMPD reduction. Anong masasabi mo doon, Prof? right. Well, yun nga 'no, para sa akin talagang ang nangyayari parang ano, parang parang dagdag bawas 'no, and then kumbaga parang yung idea na pumapayag sila nung una, and then they would like to submit to the real intent and the right intent of the budget process, pero nitong huli mukhang may gusto pa silang gawin at meron pang gustong ihabol. And I think ito naman kung titingnan natin, the president could just simply ask his secretary not to appear before and not to make any last minute changes to the budget, kasi this was already been approved previously, pero ngayon mukhang gusto pa nilang habulin at may mga gusto pa silang idagdag last minute changes, which again minsan kasi it's the perception, tama kayo ron na maaring
hindi nga nila gagawin yung pagnanakaw, pero yung imahe at yung impression na naiiwan sa publiko na kung bakit pa kinakailangan magkaroon pa ng mga last minute changes, yun yung medyo mas nakakabahala, ano. Pero this is nothing new naman, ano, dito sa gobyerno na to, dito sa administration na to. Yun nga lang ang nakakalungkot, no, that despite of greater scrutiny and despite of greater public involvement, mukhang ayaw pa rin nilang tumigil, ano. Mukhang para sa akin gusto pa rin nilang gawin yung mga ginawa nila nung mga nakaraang taon, ano, mula 2022 hanggang 2025. Mukhang gusto pa rin nilang ituloy-tuloy pa rin, no. So para sa akin papakita, no, ng pagkamanhid ng ating pamahalaan, at saka yung medyo may pagkagarapal na talaga yung kanilang kagustuhan na talagang makapagnakaw, ano. And para sa ating mga kababayan, this certainly is not very good at all. Po, iwan natin ang Public Works budget. Dito tayo sa budget po para sa kalusugan. Marami po nagsasabi na dinoble ang funds ng MAIF o po yung guarantee letter. Alam mo naman sir, dadaan yan sa opisina ng mga politiko bago ka magbigyan ng Right. GL. Mayroon din po akong experience, personal experience na ganyan. Pero yung budget naman ng PhilHealth for 2026 ay kinalahati. So ang question ngayon, di ba talaga pwedeng doon na lang ibuhos ang lahat ng pondo sa PhilHealth bilang state insurer? Tanggalin na yung MAIF o yung guarantee letter para po mas maraming Yun nga mga po Pilipino ang pantay na makakuha ng health access. Yun nga po yung binabanggit ni Senator Loren Legarda, no, ang exact words niya about this is that in an ideal setup or in an ideal world, no, all of this budget should actually be funneled naman talaga sa PhilHealth, no. And the problem I believe is that yung ating Universal Healthcare Act, okay, is not yet in full swing in terms of implementation, mechanisms for effective dispensation ng functions. I think may kakulangan pa rin tayo dito sa personnel at sa technical capabilities. And also, I think we also have some problem with regards manpower, no. So I think ito yung dahilan, no, kung bakit instead na idirekta sa PhilHealth, nangyayari pinapadaan pa sa mga kanya-kanya mga mababatas na sa totoo lang po talagang nagagamit siya sa katiwalian, hindi lamang doon sa hindi lamang doon sa pagpapalaganap nga ng patronage politics na tinatawag natin, na kung saan nagkakaroon ng parang utang na loob, no, yung ating mga kababayan doon sa sa mga senador, congressman na to, na sa totoo lang, no, hindi naman talaga sa kanila yung pondo na yon, ano, sa kanila lamang pinapadaan. And then kung minsan pahirapan pa yung pagkuha, no, parang dadaan ka talaga sa butas ng karayom bago ka makakuha ng GL, and hindi naman din ganun kalaki kung minsan yung nagiging kabawasan, ano, on the average 10,000, 20,000, depending pa rin yan, ano, depende pa rin yan sa kung sino yung manghihingi ng GL, no. Syempre kung ikaw malapit doon sa congressman, doon sa senator, maaring mas mataas yung ibibigay sa yung GL. So hindi siya standardized. Another thing, ang problema rito sa GL na to is nagagamit siya, no, may ilang mga reports, no, at may mga ilang akong nakalap na mga balita na kung saan ibinebenta siya, no. So halimbawa may kumukuha ng GL, pag na-release ibinebenta sa mas mataas na halaga, pinapatubuan ika nga, no. Halimbawa nakuha yung GL ng 20,000 ng libre, ibebenta to sa iba, no, ng sa halagang 5,000 or something like that, no, para kumita yung nakakuha ng GL. So again, this becomes a problem, hindi lamang doon sa patronage politics, yung sa pagtanaw ng utang na loob, kumbaga nagagamit ito nito ng ilang sa mga masasamang elemento sa ating lipunan para pagkakitaan siya. So
mas maganda talaga, no, and I hope in the next year diretso na talaga sa PhilHealth yung budget para dito sa sa MAIF na programa na to. Ito kasi programa rin ni no, programa pa rin ito ni Martin Romualdez, kung maalala natin, isa to doon sa apat na social amelioration services niya, no, kasama nung AKAP, AIX, tsaka yung TUPAD, no? Ito yung tinatawag natin na MAIF, and ito ay para sa mga sa mga medically sabihin na nating indigent patients, no, nangangailangan ng medical assistance.